Dahil sa patuloy na pangaharas sa atin ng China sa ating sariling teritoryo sa West Philippine Sea, ang G7 na pinagsama-samang malalakas na bansa at makapangyarihang bansa sa buong mundo ay nagkomento na po at nagsalita patungkol sa patuloy na pangaharas sa atin ng China sa West Philippine Sea. Mariing tinutulan ng G7 ang paggamit ng puwersa at koersyon sa pinagtatalunang karagatan ng West Philippine Sea. Para malaman po natin ang detalye sa ating gagawin ng reaction video, panoorin po natin ang bidyong to. Now let's do this. Mariing tinutulan ng mga bansang may mayayamang ekonomiya na Group of Seven o G7 ang paggamit ng puwersa at koersyon sa pinagtatalunang karagatan na saklaw ang West Philippine Sea. Ang G7 ay binubuo ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Estados Unidos. Wow. Nagpahayag din anya ng seryosong pag-aalala ang G7 kaugnay sa mga insidente ng paggamit ng mapanganib na maniobra at water cannons, gayon din ang mga hakbang para higpitan ang kalayaan sa paglalayag at pagpapalipad sa pamamagitan ng militarisasyon at koersyon sa disputed waters. Basahin po natin yung naging pahayag po ng G7. We reaffirmed the importance of a free and open Indo-Pacific based on the rule of law. We reiterate our strong position to any unilateral attempts to change the status quo, in particular by force or coercion, including the East China Sea and South China Sea. We express serious concern over the use of dangerous maneuvers and water cannons in the South China Sea. Nakita nyo naman, talaga pong tinututulan na tinutulig sa rin nila yan na paggamit ng mga water cannon. Siyempre po yung mga dangerous maneuvers po na ginagawa sa atin ng China. As well as efforts to restrict freedom of navigation and overflight through militarization and coercion in the South China Sea. Diba? Yun nga po, kasi nga, noon ko pa sinasabi sa inyo na gustong mahawakan ng China ang buong South China Sea. Para gagawin po nila yan parang tollway, gagawin nilang lalagyan nila ng toll gate diyan na gusto nilang pagdadaan ng kahit sino diyan ay magbabayad sa kanila para makadaan. Na which is hindi po pwedeng mangyari yan dahil hindi po pwedeng hawakan ng iisang bansa ang isang buong karagatan. Na ipaliwanag na po natin yan doon po sa ating reaction video, doon po sa nagsalita yung Germany. Pinaliwanag nila na hindi po pwedeng ang isang bansa ay hahawak sa buong isang karagatan. Kaya tama po 'yon na mawawalan po ang saysay ng freedom of navigation kapag mahawakan po ng isang bansa ang isang buong karagatan. Kahit ano pong ilaban ng China na sinasabi nila na historical, historical ay kanila po ang buong South China Sea, ay hindi po yun valid at wala po yung proper documentation. Kahit po laway-laway lang po yun, wala pong saysay yun at hindi po yun nire-recognize ng international law at ng UNCLOS. Kaya ito po talaga yung statement ng G7 ay sobrang pagtuligsa po doon sa talagang ng China, sa sinasabi ng China na kanila daw ang buong West Philippine Sea o ang buong South China Sea. Din ang mga hakbang para higpitan ang kalayaan sa paglalayag at pagpapalipad sa pamamagitan ng militarisasyon at koersyon sa disputed waters. Pinasalamatan naman ng Pilipinas ang G7 sa panawagan nito para sa seguridad, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region, kabilang na sa pinag-aagawang karagatan at ang muling paggiit ng grupo sa kahalagahan ng 2016 Arbitral Award bilang basihan para sa mapayapang pamamahala at pagresolba sa mga salungatan sa karagatan. Kaya para sa akin po, ito na po talaga ang pagkakataon na magpalakas ang Pilipinas. Which is ginagawa naman po yan ng ating gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan na po natin talaga na magpalakas ang ating sandatang lakas. Bagamat talagang meron na po tayo ngayon na sinisimulan na meron na po tayong itatayong mga factory ng ammunition, mga armas, na mga drones na made in the Philippines talaga. Dahil po ngayon, lahat po halos talaga ng bansa, lalo po yung mga malalakas sa bansa at mayayamang bansa ay nakasuporta po sa atin. Yan po yung sinasabi ko mulat sa pool. Na tama lang na tayo ay hindi lumalaktaw sa boundary na tulad ng ginagawa ng China. Na wag po tayong gagawa ng kahit anumang karahasan laban sa China. Dumipensa lang tayo, hayaan lang natin yung China na silang gumawa ng katarantaduhan para tayo ay hindi po lumalabag sa batas. Nakikita po kasi ng G7 o lahat po ng bansa
na sumusuporta po sa atin na tayo po ang nasa tama, no? Hindi po tayo susuportahan ng mga bansang yan kung tayo po ay lumalabag din sa international law o sa UNCLOS. Kaya kudos po talaga sa gobyerno po natin dahil hindi po natin ginagawa yung ginagawa ng China sa atin. Dahil nakikita po ng mga bansang nakasuporta sa atin na tayo po ang nasa tama dito. Sa galawan dyan sa West Philippine Sea. Tayo yung inaargabyado ng China at tayo po ay sumusunod pa rin sa international law at sa UNCLOS. Kaya hindi po tayo masasanksyonan at hindi tayo iiwanan sa ere ng mga nakasuportang bansa sa atin. Tulad nito po, no, itong G7 na sobrang lalakas po at ang yayaman pong bansang to. Sila po ay nakasuporta sa atin sa laban natin sa West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na kabahagi ang Pilipinas sa pananaw ng grupo sa pagpapahalaga sa seguridad at kaunlaran sa karagatan para sa pandaigdigang katatagan, economic resilience at kapakanan ng lahat ng mga nasyon at sa pagpapatibay ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Yes. Basahin po natin yun, no? DFA statement ukol sa pahayag ng G7. We appreciate the G7's call for security, stability, and prosperity in the Indo-Pacific, including the South China Sea, and its reiteration of the significance of the 2016 Arbitral Award as a basis for the peaceful management and resolution differences at the sea. Tama po yun, no? Kaya po, maganda po talaga yung ginagawa natin na tayo po ay talagang sumusunod sa international law. At syempre po sa UNCLOS. Diba? Nare-recognize po ng G7 ang ating ginagawa. Dahil po tayo ay sumusunod sa batas at sa UNCLOS. Economic resilience at kapakanan ng lahat ng mga nasyon at sa pagpapatibay ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Mariin namang tinutula ng China ang naturang pahayag kung saan sinabi nilang irresponsable at walang basihan ng mga paratang ng G7 ukol sa naturang military build-up ng China sa Grabe, no? Irresponsable daw at wala daw sapat na patunay yung sinasabi ng G7. Diba? Kitang-kita ng buong mundo eh. Hindi magkakaroon ng idea ang buong mundo o kahit po yung G7 sa ginagawa ng China kung hindi po yan alam o naka-broadcast sa buong mundo. Diba? Sila na lang talaga naniniwala sa sarili nila eh, no? Sila na lang yung tama sa paningin nila. No? Ganyan po yung China. Isipin nyo, no? Kung ganyan po sila sa atin, no? Sa ibang bansa na kalaban nila o sa ibang bansang inaargabyado nila, paano pa kaya sila sa sarili nilang mga mamamayan? Diba po? Sa mga Chinese citizen. Diba bagsak ang ekonomiya nila at nilalayasan sila ng mga sarili nilang mga mamamayan, diba? Nag-i-invest yung mga Chinese sa ibang bansa dahil hindi sila mabuhay o wala talagang hanap buhay sa sarili nilang bansa. Hirap na hirap po sila. Diba? Nakikita nyo po yan sa leader at sa gobyerno. Nakita nyo, diba? Talagang tinututulan nila yung sinasabi dito ng G7. Na which is kitang-kita naman ng buong mundo kung anong kabalbalan ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea. At hindi lang po sa West Philippine Sea, no? Sa buong karagatan ng South China Sea. No? Na lahat po yan may mga sarili-sariling teritoryo. Sa Japan po, diba? Ayaw nilang umalis sa Senkaku Island. Diba? Sila po yung pasok ng pasok sa teritoryo ng may teritoryo. Diba? Meron na nga po silang matinding hidwaan ngayon ng Japan na baka nga mag-escalate talaga dahil binantaan nila yung Prime Minister ng Japan na puputulan nila ng leeg. Diba? Ganon katindi itong China. Grabe. United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Mariin namang tinutula ng China ang naturang pahayag kung saan sinabi nilang irresponsable at walang basihan ng mga paratang ng G7 ukol sa naturang military build-up ng China sa naturang katubigan. The G7 foreign ministers' joint statements once again disregards fact, confuses right and wrong. Wow! Deliberately smear and slander China and grossly interferes in China's internal affairs. Grabe, no? Kasi hindi naman magko-comment ng gano'n ng G7. Isipin nyo, pinagsama-samang puwersa na yung G7 na yan. Diba? Iisa sila ng sinasabi. Ibig sabihin lang po nun talaga, etong China talaga ang kontrabida. Ang China ang gumagawa talaga ng kabalbalan. Isipin nyo, walang kumakampi dito sa China, pero pinipilit pa rin nila na sila ang tama. No? Iniisip pa rin nila sila ang tama. Tama lang daw yung pagpasok nila sa teritoryo na may teritoryo. Tama lang daw na sila ay nagwa-water cannon. Tama lang daw na sila ay nambabangga-bangga ng kanilang mga barko
sa sariling iisi ng isang bansa, particularly sa atin sa West Philippine Sea, di ba? Ganyan sila kakupal. Kupal talaga tong China. 蓄意污蔑抹黑中国，粗暴干涉中国内。 China is strongly dissatisfied with and firmly opposes this. Wala kang magagawa, halos dumog na nga eh. Kaya nga lagi ko nga sinasabi sa inyo, di ba? Kung magkakanda leche-leche magsisimula ng digmaan, dumog, no? Madudumog itong China dahil lahat po halos ng bansa ay kontra dito sa China. Kasi ito pong China ang talagang gumagawa ng kabulastugan. Sila ang totally ang nagpo-provoke sa lahat ng bansa na nakapalibot diyan sa South China Sea. 'Di ba? Yung Japan, mainit sa Japan to ngayon, tong China, 'di ba? Sa atin din at syempre sa Korea at sa sa mga iba pang bansa. Grabe tong China. 内政，中方对此强烈不满，坚决反对。七国集团应停止 The G7 should stop politicizing and weaponing economic and trade issues. Grabe, no? 将经贸问题政治化、武器化，以免破坏国际经济秩序和全球常。 So as to avoid disrupting the international economic order and global industrial and supply chains. 供 Wow. 链，中方再次敦促七国集团认清世界大势，摒弃 China once again urged the G7 to recognize the prevailing global trend, abandon Cold War mentality. Wow. 冷战思维 Ito kasi yung napakalaking problema dito sa China. Feeling nila sila yung napaka-superior, sila yung nasa top, no? Kumbaga sila yung big fish, no? Parang ganun, no? Hindi nyo kami kaya, parang ganun. Magsama-sama kayo, hindi nyo kami kaya. Ganun yung sa utak nila. Pero isipin nyo, no? Kung ganyan sila katindi, na talaga pong sila yung gumagawa ng kabalbalan at naninindigan sila na sila yung number one, bakit hindi sila magsimula ng digmaan? Diba? Yung sa Taiwan lang eh. Diba? Ba't hindi nila makubkub basta-basta ang Taiwan? Yun lang yun. Ibig sabihin lang doon, alam din nila ang kahihinatnan nila kapag nagsimula sila ng gera. Hindi po kasi biro ang magsimula ng digmaan. Di ba? Nakita niyo naman, no? Nare-realize yun siguro talaga ng China na wala talaga silang totoong kakampi. Di ba? Isipin nyo, halos lahat na ng bansa nagsasama-sama na laban dito, tinutulig sa ang China sa ginagawa nila. Nakabalbalan sa buong South China Sea. Hindi lang po sa West Philippine Sea, sa buong South China Sea na inaangkin nila. Di ba? Kaya syempre siguro medyo matalino rin sila, lalo yung leader nila si Xi Jinping na ay hindi tayo pwedeng mag-first move. Kasi pag tayo nag-first move, yari tayo. Madudumog tayo. Diba? Kasi wala naman silang totoong kakampi. Yung mga kakampi nilang bansa, may mga sari-sariling digmaan yan na na iniintindi. May mga sari-sariling kaaway yan. Yung North Korea, kaaway yung South Korea. Yung Russia, kaaway yung Ukraine. Diba? Hanggang ngayon may digmaan. Kaya walang totoong tutulong dito sa China kung magkakanda leche-leche. Kaya po, malaking kudos po talaga sa Pilipinas, no, sa ating gobyerno, dahil tayo po ay sumusunod sa international law at sa UNCLOS. At syempre, malaking kudos din po sa lahat po ng mga bansa na nakasuporta po sa Pilipinas. Ngayon na po ang oras para magpalakas ng satatahang lakas ang Pilipinas. Lalo't nakikita natin yung suporta ng malalakas na bansa sa atin dahil tayo po ang gumagawa ng tama dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ayun lang po, sana gusto nyo ating reaction video. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Salamat po sa inyo lahat. Ingat kayo. God bless and peace out. Bye.